Hi guys! Today magkaroon tayo ng shoe review ng 361-degree DVD Team 2 SE. Ito yung budget shoes ni Spencer Dinwiddie, no? Na SE version nga, summer edition, more breathable. Pang summer talaga to guys, mas magaan. And yung lace, kakaiba. Yun naman ang pagkakaiba nila dito sa kanyang regular version. Ito yung regular version guys. No, may pink din ako nito. Alin ba mas okay sa dalawa? No? Umpisahan ko nang sabihin na mas okay to. For me, umpisahan nga natin sa aesthetic and material. Doon pa lang kasi, doon ko masasabi na eh. So, ikukumpara natin, ito na nga, hawakan ko yung ano. Ito kasing regular version, though maganda yung ano nito yung pink colorway nito. Itong black, medyo hindi ko trip. Yung black version din ito, maganda rin guys. Tatlong colorway, meron ito. Tatlong colorway din meron ito. Pero may ups and downs. Merong mga, sila, pros and cons. No, merong advantages ito, merong disadvantage to. Pero mas gusto ko to kasi mas breathable nga. Screen mesh uppers, no, na medyo may mga open area talaga, no, mga breathable, very breathable area. Katulad niyan sa harapan, no, very breathable. Mas open din yung mesh niya sa tongue. Sa tongue pa lang, mas bukas na bukas, mas bilog, mas malalaki yung bilog. Dito, sakto lang. Breathable pa rin naman. Mesh din naman yung gamit nito, mas open lang to. Yung lacing system nito parang pang running shoes, yung parang may uka-uka, para may mga ngipin, no? Para hindi basta-basta natatanggal yung pakasintas mo. Ito yung regular lang din, no? And yung gaan, mas magaan talaga to, di hamak. Pero syempre, ito na. Sa itsura. Mas gusto ko itsura nito eh. Tingnan nyo Hindi ko masyadong personal take guys. Huwag nyo akong awayin. No? Kung kayo okay ito sa inyo, edi ito yung bilhin nyo. May shoe review naman ako nito. Ilalagay ko dyan sa yung link sa taas. Pwede nyo pidutin para mapanood nyo to. Pero yun guys, yung DVD dito, hindi ko masyadong hindi nag-work sa akin masyado. Tapos yung leather, shining, shimmering leather niya, hindi rin masyado nag-work sa akin. Yung stitching, hindi ko gusto. Itong parang may tag. Ito, t-shirt. Huwag ka magsalita na ganyan. So may mga parts na hindi ko gusto. Pero mas matibay sana to. Mas rugged ito. Mas pang outdoor naman. No, kasi may leather infusing. Siyempre mas matibay yung leather. No? Mas matigas, mas enclosed yung mesh. So kahit mag-toe drag kayo, mas okay to. So pero nga, mas napupugian ako dito. Low cut. No? May torsion plate din. Siyempre hindi tayo dapat mag-expect ng too much. So bibigyan ko to ng 9 out of 10. Mataas pa rin po talaga. Kasi tinadtad pa rin na to ng technology. It gets the job done kahit parang nag-cut sila ng corner. Kasi syempre, para maging mura. Guys, mamaya ako na sabihin yung price. Pero sobrang mura niya talaga. Next, punta na tayo sa traction and outsole na kanyang lagi naman, pag DVD ang sapatos sa Spencer Dinwiddie, laging ang traction is yung kanyang best-selling point. Yung kanyang strength. Rubestech outsole. Solid rubber outsole na merong mga parang pattern ng electronics, parang AI, no? Mga ganong pattern. Almost the same sa DVD2. May yung bilog na DVD2 to guys. No? Alam natin ang traction nitong DVD2, nako, top notch. Ganun din yung traction nito, top notch din. No? Medyo nag-a-attract siya ng dust ng konti, kailangan punasan. Doon napaka-dust din naman kasi ng court namin. No, ginamit ko na rin to outdoor. Trinay ko siya outdoor kasi nga yung Rubestech guys, outsole to, made for outdoors kasi very durable, no? Tingnan nyo, makakapal yung grooves nito, di hamak, kaysa dun sa kanyang premium version or sa kanyang main shoes ni Spencer Dinwiddie. Ang main shoes nito guys is yung DVD3, no? Hindi ko masyado ma-recommend yun for outdoors. Kung kailangan nyo maglaro ng outdoor, kailangan nyo to, no? And maapit to sa outdoor, squeaky naman siya, no? Hindi sobrang ingay, sakto lang. Pero yung traction niya sa outdoor and sa indoor naman, maganda. No, actually, mas makapit ito kaysa sa DVD GUI. Meron din akong DVD GUI dito. Sikat din to. Bakit kaya dalawa ang budget shoes ni Spencer Dinwiddie, no? So, mas makapit dito, guys. And isa pa sa traction nito, guys, no? Kaya sabi ko,
best selling point niya, umaangat guys, oh. So kung para kayo mala Kyrie Irving na umaabot sa ganyang angle yung paano nyo, very shifty kayo na point guard, no? Gumagaya. Okay lang, covered kayo, hindi kayo dudulas kasi yung traction umangat pa dito. Uso na ito ngayon eh, no? Dahil nga kay Kyrie. Gumagaya. So covered kayo, kakapit pa rin, hindi kayo dudulas. So because of that, bibigyan natin to na mataas na score na 9.5 out of 10 sa traction and outsole, no? Kasi napakakapit pa rin, though yun nga, nag-a-attract siya medyo ng dust. Pero madali naman punasan. Next, punta tayo sa safety and support. Galing, supportive na sapatos, no? Rigid naman dito sa heel counter kasi medyo umaangat yung foam. So, sakto, no? Hindi sobrang rigid, hindi kasing rigid nito, no? Hindi kasing rigid nito ng regular version niya. Pero okay na rin, lalo na kung point guard ka naman, hindi mo kailangan masyadong support. Pero guys, wag nyo mamaliitin to, no? Kasi nakita nyo yung foam umangat to act as a sidewall yan, umaangat dito sa lateral side. So yung mga jab step, euro step, side-to-side movement nyo, covered kayo nito. Maganda yung lockdown, no? Lateral containment, panalo. Kasi umangat nga yung foam. And guys, meron ding torsion plate. And plus ito, no, kaya stable din siya. Mas stable ito, lalo na sa lateral nga. Kasi nga, merong umaangat na TPU rin dito. Na parang one piece siya. May TPU na and torsion plate. Parang one piece eh. No? So may torsional support, iwas tapilok po talaga. Outrigger, sakto lang. Hindi masyado makapal yung outrigger. Pero meron naman. No? Meron naman. For point guards po talaga to. Hindi siya masyadong supportive na sapatos. Pero dahil sa mga infusing din, infusing, kahit pa paano nadadagdagan yung support. So because of that, bibigyan natin to ng 8 out of 10 sa safety and support. Pang-point guard naman kasi, no? And SE version to eh. So, pinagaan nila. Pero okay pa rin, no? Okay pa rin, decent po yung support. So, next, punta na tayo sa fit and comfort. Unang-una sa fit, guys, no? Okay naman, regular fit. Regular fit itong SE. Parang medyo mas wide nga. Medyo mas forgiving itong SE kaysa sa regular version. Ito kasi nga may leather infusing, no? Doon may infusing to, parang konti lang naman. So, pero kung super wide yung paa ninyo, mag 0.5 size up kayo dito. 0.5 lang, hindi naman kailangan sobra-sobra. Regular fit na to sa akin eh, no? May ample space yung toe box niya, so masaya ako. Sa padding, sakto lang, no? Sakto lang yung padding. Medyo manipis lang dito sa side. Siguro talaga prioritize nila yung breathability. Makikita yung kulay ng medyas mo dito. Pag mag-medyas ka ng itim, makikita dito, no? Makikita rin dito sa harap. Dito sa harap, okay lang din, hindi masyadong padded. Pero yung tang naman, decent, okay yung padding. Quick foam light. So yung nito, yung step-in comfort, okay naman. May may compression naman, malambot naman. And syempre, pag DVD, no, maraming forefoot flex. Ang lambot nito, guys. Ng SE version ng SE version. Oh, parang makakrumple mo, eh. So, makakatakbo kayo na maayos dito sa sapatos na to. And magaan siya, syempre SE version, yun nga, nawala yung mga padding na makakapal. Ikunin natin yung weight niya in grams, 390 grams, no, yung size 45. So okay na rin. Tingnan nga natin yung para ma-compare natin, no, yung regular version. 420. Mas mabigat, 420 grams, 390. So, medyo mas mabigat. So, because of that, guys, fit and comfort, bibigyan ko po ito ng 8.5 out of 10. Okay lang naman, decent naman, no? Kasi mesh pa rin naman siya. Pero sana more padding lang, more padding. Next, breathability, 10 out of 10. Very breathable, guys. Very breathable, no? Butas-butas eh. Butas-butas sa tang, sobrang lalaki ng butas. So, 10 out of 10 po tayo sa breathability score. Hindi na kailangan patagalin. Next, cushioning. Gumamit po ito ng quick foam light. No? Ito naman yung new and improved na quick foam light. Eh, no? Malambot naman siya talaga. Nakakatuwa. May decent bounce. Low to the ground pa rin. Ganun naman lagi yung DVD. So, almost flat. Maganda to, almost flat. Wala siyang guys, yung para kang nakatakong. Wala siyang drop. Wala siyang toe drop. No? Okay na okay to. Flat. Para kang naka-running shoes. Na minimalist na everyday running shoes. Ganun. No? Ganda. Okay. Ganun ang gusto ko eh. DVD laging ganun sila. Mula noon, lalo na yung DVD1, flat na flat din yun. Safe yun sa paa eh. Alam nyo ba yun, guys? Safe yun. I mean, healthier yun sa paa natin. So, iwas injury pa nga pag flat yung sapatos nyo, no? And dahil nga may torsion plate ito, may decent, snapback, oh. Meron namang konti. Hindi siya sobrang laki eh. Parang hanggang dito lang yata.
no? Pero okay lang. Hindi naman tayo kailangan mag-expect ng too much dito, no? Pero yun nga, nasa pangalan quick foam yun, so you will feel quick, you will feel fast, no? 4 point guards. Spencer Dinwiddie, point guard po siya, shooting guard. So, ganun naman yung sapatos na to. Decent na impact protection. Medyo nararamdaman ko sa tuhod ng konti, no? Kasi hindi naman masyado makapal yung foam nito. Siyempre guys, no, pag mataas yung court feel, which is ganito yung sapatos na to, pag mataas yung court feel, manipis yung foam, syempre medyo masasacrifice yung impact protection, bababa yung impact protection. So kung heavy ka, center ka, hindi ito masyadong bagay sa'yo. Okay? So because of that, cushioning, bibigyan ko ito ng 8 out of 10 na cushioning score. Price tag na po tayo. Naku naman, score na natin 10 out of 10 sa price tag. Hindi na kailangan patagalin. Guys, nasa 1.7 lang yata ito. Hindi ko alam kung paano nila nagagawa yung ganyang presyo. Ang galing! Ang galing! Hindi ko alam paano nyo nagagawa yung ganyang kamura. 1,700, ganitong quality na sapatos. Guys, pang chinelas yung presyo. Diba? Pang chinelas na lang yung presyo. Napakamura. Highly recommended po talaga kung guardia ka naman, shooting guard, na gusto yung court feel. Na, guys, so very versatile. Lalo na kung bibili nyo yung black nito, no, ng SE version. Pwede nyo pamorma, pwede nyo pang basketball, tapos pwede nyo pang kahit paano ipantakbo sa treadmill, pang workout. Napakaganda nito pang workout, guys, no? Plyometrics, panalong-panalo kasi very mobile yung paa mo, tapos mag-volleyball ka. Very versatile na sapatos, low cut naman kasi. So, napakasulit po talaga. Hindi ako magbabago ng isip. 10 out of 10 po talaga to sa price tag, no? Pero kung nag-aanap pa rin po kayo ng ibang mga DVD shoes, dito ko ilalagay yung link. Panoorin nyo po yan. At yung bilog dito, pakipindot na rin po para makasubscribe po agad kayo para lagi kayo updated sa mga next videos ko. Maraming po salamat sa panonood. Mag-ingat po kayo palagi. Lagi nyo rin po tatandaan. So always, drink your protein. Bye!